Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Itago niyo na lamang sa pangalang Maria ang ating sender. At siya ay nasa 31 years old na ngayon. Siya ay may isang business na paupahang bahay dito sa Laguna. I-share niya sa atin ang kwento ng kanyang magulang at ito ay tungkol sa aswang. Nangyari daw po ito sa Palawan noong taong 1992 at noon na ipinagbubuntis siya ng kanyang ina sa panahong iyon. Di ko na po ibabahagi o babanggitin ang eksaktong lugar na pinangyarihan. Doon po ay nakabili ng maliit na resort ang kanyang mga magulang upang maging business nila noon. Mahilig daw po talaga sa dagat at nature ang kanyang mama at papa at mas gusto nila na igugol ang kanilang panahon sa tahimik at malayo sa city. Pero bago ko po ipagpatuloy ang kwento, ay nais niyang itago sa pangalang Bert at Sally na para sa kanyang magulang. Sana'y maglaan kayo na maikling oras upang mapakinggan ang kanyang kwento tungkol sa aswang. Taong 1992, nagpunta sila sa Palawan para makita nila ang progress ng kanilang magiging business. Nagpapatrabaho kasi sila sa mga construction worker noon para makabuo ng gagawing resort. At noong mga time na iyon, ay 7 months na po ako sa tiyan ng aking mama Sally. Dapat nga daw po ay hindi kasama ang aking mama kasi nagwo-worry sila sa kanyang pagbubuntis. Sa pagdating nila doon, ay sinalubong sila ng isang katiwala at agad na tumuloy sa main house ng resort. Nagpahinga lamang sila ng ilang oras at nagsimulang gumala sa area. Naiwan ang aking ina sa taas ng terrace at doon ay plano maupo at mag-relax. Napansin ni mama ang isang babae sa di kalayuan at para bang may bitbit na paninda. Ang pinagtataka nito ay bakit siya nakapasok sa kanilang resort na di nasisita ng gwardiya na naka-duty. Pero naisip na lang ni mama na baka may kamag-anak iyon na trabahador sa loob ng resort na gusto lamang makausap o kaya naman ay may suki siya kaya nandun siya sa resort. Nang ibinaling niya ang tingin niya kung nasaan ang babae, ito'y wala na sa kanyang kinatatayuan. Ang bilis naman niya naglaho. Saan kaya pumunta yan? Naisipan niya na lang na bumaba sa first floor at doon niya nakita ang babae na nakatingin sa kanya. Nagsalita ang babae at doon ay nag-aalok ng kanyang paninda. Bili na po kayo ma'am ng paninda po. Baka nagugutom na ang inyong baby. At saka napansin ko lang ma'am, ang lusog ng inyong tiyan. Mukhang alagang-alaga niyo po ang inyong baby. Bumili naman siya ng isang pirasong bibingka at sakto naman napadaan ang gwardiya nila noon at inutusan niyang samahan palabas ang babae. Sinabi din niya na bumalik kay mama ang gwardiya matapos ihatid ang babae sa labas. Nagtanong si mama kung madalas ba nagtitinda ang ale doon sa resort. Sinagot naman siya ng gwardiya at sinabing ngayon lang daw niya nakita ang ale. Binigyan na lang ng instruction ni mama na pag nakita niya ulit ang babae ay sabihan na lang na doon na lang siya sa gate magtinda. At kung gusto ng mga trabahador ay doon na lang sila pumunta. Naintindihan naman ng gwardiya ang sinabi ng mama ko. At bago siya umalis, ay binigay sa kanya ang biniling bibingka sa babae. Nakunwari na lang ito na busog, pero ang totoo ay nag-iingat lang siya sa pagkain, lalo na ito ay galing sa ibang lugar. Nagkaroon siya ng duda na baka aswang ang babae. Grabe daw kasing makatitig sa kanyang tiyan na parang takam na takam sa isang putahing pagkain. Malawak daw kasi ang awareness ng aking mama noon tungkol sa mga kababalaghan. Lalo na at siya ay lumaki sa Laguna. Bukas ang kanyang isip tungkol sa mga bagay na aswang, multo at engkanto. Kasi nakalakihan niya iyon at laging napag-uusapan nung siya ay bata pa. Kaya tinatalasan niya din ang pagsusuri sa kapaligiran, lalo na sa bagong lugar.
Sa ilang mga sandali ay dumating sina Papa galing sa pag-iikot sa lugar. Binanggit niyang nakahiram sila ng sasakyan para makapunta sila sa palengke para mamili ng kanilang kailangan. Dinagdag ni Mama na gusto raw niya sumama at ayaw magpaiwan sa bahay. At titingin din siya ng gusto niyang bilhin sa palengke. Di pa nga daw pumayag si Papa nung una kasi baka daw masyado siyang mapagod. At intindihin niya daw, nakakarating lang din nila galing sa malayong biyahe. Pero sa huli ay panalo pa rin si Mama at di nakatiis pagbigyan ng aking ama sa kagustuhan niya sumama. Habang papaalis sila, May ikukwento ko sa inyo. Nakita niyo ba yung babaeng yan? Kanina kasi, ay nasa loob siya ng resort at nagbebenta ng merienda. Okay lang naman sana kaso, dapat doon na lang siya sa gate magtinda. Natakot pa nga ako sa kanya kasi bigla siyang sumulpot sa may first floor ng bahay natin. Ang sama kasing makatitig sa tiyan ko at naisip ko na baka siya ay isang aswang. hindi naman naghinala ang aking ama at napag-usapan pa nila ang tungkol sa aswang. Nagtatawanan pa nga sila at nagbibiruan. At sinabing ito ay isang kathang isip lamang. Wala naman daw talagang aswang sa Pilipinas. Ginagawang panakot lang daw yon sa mga bata para di sila magpagabi sa pagtambay sa labas. At kung sakaling meron man, ay di raw siya sasantuhin ng dalang baril ng papa ko noon na may silencer pa na kinakabit. May permit to travel kasi yun kaya nadala niya sa resort. Handa naman ang mga tito ko na mag-obserba mamayang gabi basta may alak na umiikot sa kanilang pagbabantay. Nakarating sila ng palengke at doon ay bumili ng kanilang kailangan na pansarili at mga bilihing gamit sa pagluluto. Hindi pa man sila nagtatagal doon, ay nakitang muli ng aking mama ang babae. Nagtataka siya na paanong nakarating yun sa palengke ng ganong kabilis. Sinabi niya yun sa aking papa. Pero bago pa niya ito ituro, ay wala na ang babae sa kanyang kinatatayuan. Baka daw pagod na siya at namamalikmatan na lang daw ang mama ko noon. Di na lang daw nila pinagtalunan na nakita talaga niya ang babae na parang sinusundan siya hanggang sa palengke. Nang makauwi na sila, ay pinulong ni Papa ang guard na panggabi at ang katiwala nila. Ugaliin daw ng gwardya na dalasan ng pagronda sa area at siguraduhin walang ibang tao na nakakapasok sa resort. Baka daw manakaw ang mga materyales ng panday na ginagamit sa construction. Tumugon naman sila at sinabing wala pa naman daw na nangyayaring nakawan sa resort. At halos magkakakilala ang mga trabahador at mga tao dito sa area. Pero mariin pa ring ipinatupad ang utos ng aking papa sa kanila. At pagkatapos ng meeting nila ay nagluto si Tito ng simpleng adobo na ulam para sa hapunan. Naisipan din nilang mag-inuman nung gabing iyon. At gusto raw kasi ng mga tito ko na sulitin ang kanilang 3 araw na pamamalagi doon. Habang sila ay nagiinom, si Mama naman ay nakaupo lang sa may terrace sa taas at nakikinig ng music sa FM radio. Nakuha daw ang atensyon niya nang may napansin siyang malaking baboy na itim na palakad-lakad sa di kalayuan. Nung una ay nagtataka pa siya at napatanong na bakit may nakawalang baboy sa kanilang resort. Pero mabilis pumasok sa isip ni Mama na ito ay isang aswang. Ipinagbigay alam niya kay Papa ang nakita at mabilis niyang kinontak ang gwardya gamit ang radyo. Madali namang dumating ang guard at dala-dala niya ang kanyang shotgun. Sa pag-ikot daw nito sa area ng nasabing pagpapakita ng baboy ay wala namang silang naabutan doon. Ang nasabi lang ng guard ay parang may amoy na malansa sa lugar na tinuturo ni Mama. Kinausap na lang ni Papa na doon sa baba ng main house magbantay ang guard. Lentehan na lang niya ang paligid ng madalas para sa kanyang pag-check ng area. Naglagay din sina Tito ng asin sa paligid ng main house at kung saan matutulog si Mama. Sineryoso na lang nila ang naganap. Maigi na din daw ang huwag magpabaya na kahit di naniniwala sina Tito sa aswang
ay makabubuti daw na protektahan siya dahil siya ay buntis. Wala naman daw mawawala kung susunod din sila sa pamahiin tungkol sa paglalagay ng asin sa paligid at para mapigilan ang aswang sa pag-iikot sa bahay. Lumipas ang gabi at wala naman nangyari sa magdamag. Nakampante naman silang lahat at naging masaya naman na maghapon na dumaan. At doon ay binalak nilang tumambay sa dagat at magawa ng bonfire sa pagdating ng gabi. Nagbalak din sila na ituloy muli ang kanilang inuman kasabay ang magandang kwentuhan. Sa pagtambay nila roon, ay naisipan ni Papa na kuhanin ng baril para meron din silang proteksyon doon. Sumagi rin muli sa kanila ang usapang aswang kasi 7:00 na ng gabi noon. Sa pag-akyat ng aking ama sa terrace na kung saan naroon ang kwarto nila, ay nakita niya ang isang malaking pusang itim na nakaharang sa may pintuan. Nang mapansin niyang akmang susugurin siya, ay napatakbo si Papa ko at nagsisigaw ng aswang. Pumunta siya sa kinaroroonan ng aking mama at sinabi ang nangyari. At doon ay tinawag nila ang gwardya pati na ang katiwala upang suriin kung naroon pa ang aswang. Sa pagsisiyasat ang dalawa, ay wala rin silang tagpo ang pusang malaki doon. Kinausap nila ang guard at katiwala. Nagtanong sila sa dalawa about sa history ng lugar at ang sabi ay noong mga panahon lang din iyon sila nakaranas na may aswang. At nagsimula din daw ang pangyayari mula nang dumating sila na may kasama pang buntis. Ngayon lang nito nangyari, Sir Bert. Wala namang gumagalang aswang sa lugar mula noon. Tahimik ang lugar at laging may dumadayong mga turista kada linggo at aktibo ang mga barangay official at mga kapulisan para mapanatili ang katahimikan ng lugar. Baka po dayo iyon sa ibang lugar na gustong manggulo. Dagdag pa ng katiwala. Itinigil na lang ang usapan at pinaalis na ni Papa ang gwardya at pinabalik sa baba upang magbantay. Lumapit naman ang katiwala at gusto raw makausap ang ama ko nang sila lang dalawa. Sir Bert, may naisa na akong sabihin tungkol sa babae na nakapasok sa resort natin kahapon. Nakita ko kasi silang magkausap ng gwardya na panggabi. Nagtatawanan pa sila nung una. Tapos may inabot na pera sa babae. Di ko na lang nagawang tanungin kasi masyado akong busy sa paghahapot ng mga itatapo na. May duda ako na magkakilala sila at di na lang nila magawang sabihin sa atin. Ganun ba? Kaya pala walang interes ang gwardya na makinig sa sinasabi ko tungkol sa mga aswang. Pero di pa natin dapat siya pagbintangan na may kinalaman siya sa pagbisita ng aswang dito sa resort. Pero kung may sabuatan sila, tiyak na babalik ang aswang kasi alam nilang huling gabi na namin dito. Ako na ang bahala sa kanya at kakausapin ko siya. Doon ka na lang muna sa baba ngayong gabi at may gagawin tayong plano mamaya. Bumaba na si Papa para kausapin ang gwardya nila. Pinauwi niya na iyon at nangakong babayaran ng buo ang kanyang sweldo. Hindi naman nagtanong kung bakit siya pinapauwi ng maaga. Basta sinunod na lang niya ang pinag-uutos ng aking ama. Ang sama pa nga makatingin ng gwardya habang ito ay papalayo sa kanya. Pinalit niya ang katiwala na magbantay sa baba at nagplano sila sa pagbalik ng aswang. Naghanda ang katiwala ng kawayan na pinatulis ang dulo para maging sibat. At si Papa naman ay dala-dala ang kanyang baril para maprotektahan si Mama. Sama-sama na rin silang natulog sa iisang kwarto. Naglatag na lang sina Tito ng higaan para doon ay masamahan at mabantayan ng mag-asawa sa huling gabi nila noon. 11:00 na ng gabi at wala pa rin ang kanilang iniintay. Nakatulog na ang lahat sa pag-aabang sa aswang. Di nila namalayan na nasa bubong na pala ang babae at doon ay dahan-dahang nagagawa ng butas
Kinukutkot niya pala ng matalas niyang kuko ang yero ng bubong at doon ay gagawa siya ng kanyang pag-atake sa buntis. Mabuti na lamang at bumangon ang isa kong tito para umihi ng bandang 2:00 ng madaling araw. Doon ay nakita niyang nakalawit na ang dila ng aswang papunta sa tiyan ng aking mama. Pinulot niya ang kanyang tsinelas at binato niya ang dila habang sumisigaw siya ng may aswang. Sakto namang tinamaan ito at tumurong ang dila pabalik sa kanyang bunganga. Nagising sila sa sigaw ng isa kong tito. Dali-dali namang pinatukan ng 3 beses ng aking ama ang aswang sa may bubungan. Di naman niya alam kung tinamaan niya ito. Kasunod na nangyari ay ang paglagabog ng bubungan sa may baba na tila lumipat siya ng pwesto. Tinangkapan ni Papa na lumabas ng kwarto para hanapin at harapin ang aswang. Sa baba naman ay nagising din ang katiwala sa ingay ng paglagabog ng bubungan. Kinuha niya ang kanyang sibat at matapang na lumabas ng bahay at nilentehan kung nasaan ang ingay. Pero nabigo sila na mapatay ang aswang. Hindi nila kakayanin ang taglay na lakas at bilis nito. Nakita na lang ni Papa na nagpalit anyong aso at papalayo na ito sa resort. Hinabol pa nga ng katiwala para masigurong mapalayas nila ang aswang. Napaiyak na lang ang aking ina sa takot at inamon na lang ng aking ama at sinabing huminahon dahil baka makasama sa kanya iyon. Di na nila magawang matulog pero dama pa rin ang pagkatakot sa magdamag. Nagbiro na lang ng nagbiro si Tito para maiba naman at maibsan ang takot dahil sa pangyayari. Inubos na lang nila ang kanilang oras sa pakikipagkwentuhan hanggang sumikat ang araw. Nung umaga ding yon ay kinausap muli ni Papa ang katiwala at sinabing isikreto na lang ang nangyari. Magkakasama daw kasi sa business nila kung malalaman ng taga Palawan na binisita sila ng aswang. Baka daw di kumita ang kanilang resort kung may kakalat na may usapan tungkol sa kanilang business. Tinawagan din niya ang agency ng security para palitan ang kanilang panggabi. Magkasabwat pala ang dalawa para aswangin ang buntis kong ina. At dahil sa pangyayaring yon, ay naniwala na sila sa mga aswang na noon ay pinagwawalang bahala nila. Naging aral sa kanila na hindi porket hindi nakikita ay hindi nangangahulugang wala na sila sa paligid. Kaya mula noon ay naging mapanuri na sila sa mga lugar na kanilang binibisita, lalo na sa mga parte na pinaniniwala ang may aswang. Sa pag-usad ng mga buwan, may lumabas na isang balita sa isang telebisyon at ito ay tungkol sa isang aswang na namataan sa Palawan. Ito ay pinalabas sa isang sikat na news channel ng Pilipinas noon. Kayo na po ang humula kung anong TV station po ang tinutukoy ko. At sa naging resulta naman ng business nila noon, ay masasabing naging tagumpay naman sa loob ng 6 na taon. Pero nagpasya ang magulang ko at ipagbili ang business nila at lumipat na lang dito sa Batangas. At least daw ay di na sila sasakay ng eroplano para kamustahin ang kanilang resort. Sa kasalukuyan, bumabalik na lang sa kanilang alaala kapag nakakapanood sila ng mga aswang sa YouTube. Isa na lang sila sa makakapagpatunay na totoo ang mga ito. Ako ay una nang nagpapasalamat sa iyo, Tito Cribs, kung sakaling magawan mo ito ng video. Pasensya na din sa mga email ko sa iyo at naging makulit ako sa aking pagtatanong. Hayaan niyo po at papadalan pa kita ng maraming kwento para sa iyong mga tagapakinig. Mag-iingat po tayong lahat at maraming salamat po. At more power po, Tito, sa iyong channel. Hanggang sa muli po.